Magandang araw mga kababayan. Naku po, ang titindi ng mga isyu ngayon dahil talaga nga namang nagkakaroon na di umano ng civil war sa loob ng administrasyon ni Marcos. Nako. Mga kababayan, mukhang hindi na maitatago ang bitak sa loob ng administrasyon kapag ang mga nasa poder mismo ang nagbabanggaan. Malinaw na may nabubulok na sa loob. Nako. Hindi po yung betlog ni Marcos baka akala nyo yun ang nabubulok. Magagalit na naman sila kay Sir Jack. Ang banggaan umano nila Remulla at Romualdez, pwedeng hindi lang ito simpleng issue ng ego o impluensya. Baka ito na ang hudyat ng unti-unti nang gumuguho ang administrasyon ni Marcos mula sariling nilang bakuran. Naku po. Kaya ang tanong mga kababayan, may civil war na ba sa loob ng kapangyarihan? May naglalaglaga na ba? At ito na ba ang simula ng pagbagsak nila? Panoorin nyo to hanggang dulo dahil baka itong sigalot na ito ang magbubukas ng mas malaki pang baho na pilit nilang tinatago sa taong bayan. Yon. Mga kababayan kayo lang ho ay manood at kung maaari po sana i-comment nyo na agad saan po ba kayo nanonood habang kayo po ba ay naghuhugas ng pinggan, nagluluto, tumatae, naliligo. Ano po bang inyong ginagawa habang pinakikinggan ninyo ang aking vlog? At para naman sa mga kababayan natin, baka naman meron kayo dyan taga-ibang bansa, isulat nyo rin dyan, taga-asa ka, di ba? Kung kayo po ba ay nasa ibang bansa ngayon, OFW, ano bang yung kinalalagyan ngayon, i-comment nyo din po dyan para magkaroon tayo ng connection sa isa't isa. Napaka-importante niyan. At kung maaari, mag-subscribe na rin po kayo dahil ang goal natin is 1.5 million na subscriber sa pagtapos ng taon na ito. 1.36 na ngayon. Unti-unti na lang yan. Aabot din tayo dyan. So sana i-share nyo itong video natin at para matupad naman yung Christmas wish ni Banat Bay na umabot ng 1.5 million. Kung pwede lang naman. Kung hindi, wala tayong magawa. Ganun talaga. Ayaw nyo Anyway, eto na nga po, pag-usapan na natin yung banggaan na nangyayari dito sa kamera. Kasi ngayong araw na ito, tila pinipili tanungin si Ombudsman na Remulla tungkol doon sa sinasabing nagpaalam pero hindi siya pumapayag pero pinayagan siya ng kamera. Ano ba talaga ang tunay? Umuurong na ba ang bayag nito ni Remulla at ayaw sagutin ng media? Tingnan natin kasi minsan ito si Remulla, tapang-tapangan nitong animal na to Akala mo kung sinong pagmamay-ari ng Pilipinas, kanya di ba? Tapang-tapangan siya. Nakaharap din siya ng isang malaking dambuhalang damunyo na si Tamba. Ayan, away sila ngayon. Tingnan natin kung makakaano kasi kanina tinanong ng mga media, ay abay, mukhang naninindigan si Remulla at sinasabi niyang, hindi, it is what it is. It is kamatis, patis. Mga ganun-ganun siya Ano kaya ang ibig sabihin nito ni Remulla? Tingnan natin to. Ayan it is what it is. Yan may ganyan siya. Wait lang, ulitin natin Hindi ko nakita yun Lakihan na natin. Pasok. No comment ako. No comment ako. It is what it is. Ipis kinamatis. For other person, Sabi niya, sinasabi ko sa'yo, hindi kami papayag. Kala ko sasayaw na O kaya kakanta na, sinasabi ko sa'yo. Gaganon-ganon na si Remulla. Ano kaya to? Ba't niya, ano siya ibig niya sabihin nito? Sinasabi ko sa'yo, hindi kami papayag. Sure ka ba dyan? Baka nakalipad na yan. So, ano sa ni VP Sara? Wala pa kami dyan Wala pa kami dyan. Ano masabi niyo sa mga sinabi kanina sa SALN ni VP Sara kanina? Wala akong masasabi. Nung walang cash deposit or cash anuhan, ano po? Hindi ko familiar sa SALN niya. Thank you, sir.
Parang mainit na ang ulo ni Ombudsman. Masyado niyong ginigipit kayo media eh. Mainit na ang ulo ni kasi nakahanap siya ng katapat niya. Dambualang Kasi remember, sabi nga sa mga kartel. Sa kartel po, hindi ko siya sabing kartel sila. So, El Familia. Gumaganong-ganon yung mga yun eh. Siyempre, kapamilya pa rin ni Romualdez si Marcos eh. Baka nagbabanggaan sila ng kapangyarihan, yung power nila sa isa't isa, di ba? Di ba? Yun ang mukhang matindi itong nangyayari na to. Ito, panoorin natin itong mga komento ng mga political analyst. Napaka-importante kasi na maunawaan natin itong itong mga political analyst na nagbabanggit tungkol dito sa pag-amin ni Romualdez. Pinasag ng Chotamate. Hindi pala yan. Ito pa. Ito muna. Yung tagalabas muna ang natin. Kasi importante na marinig natin yung yan. Ito. Kira, Assistant Professor ng Department of Political Ito muna, Science para mas ng Ateneo de Manila University. Ano ba akala ko about squirrel yung pag-uusapan, Camille? Professor, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po. Ay, Prof, anong take mo dito sa video statement ni former Speaker Martin Romualdez? Sabi namin ni Doris, may mga idea na parang laglagan na. yun na nga. Admin versus the laglagan. former Speaker. Mukhang hindi na allies yung magpipinsan. Unang-una, baka pwede ko sabihin na bakit ngayon lang siya lumabas, no? So, Yun. bakit ngayon lang? So, yun yung unang-una kong punto doon. Tapos, Dahil yan ang iyong punto, kailangan nating kantahan niya ng importante kasi yan mga kababayan, di ba? Kailangan nating kantahan niya ng bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang lumabas sa mundo? Wala ng pera. Oy, naku po Romualdez, wala ng pera. Anyari. parang ang naging dating tuloy sa akin is bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan na kung saan parang napaka-sensitive na mga information na sinishare mo, sana nilabas mo na ito dati pa. So tama yung nabanggit mo, no? So parang ang tono ng kanyang statement parang naglalaglaga na sila. So sa loob ng koalisyon mismo, maaring further damage nung kanilang parang koalisyon. So yun yung parang basa ko doon sa statement ni former Speaker Romualdez. Wala na pong atrasan pag ganyan na umpisahan na kumbaga yung giyera. Tuloy-tuloy na. Parang sabi nila, you've crossed the Rubicon. Correct. Parang ganun, wala na. From now on, hindi na alay. Hindi na sila alyado, magpinsan. Anay na sila. Kaya Tama. yun yung pwede nating Hindi na sila alay, anay na silang pareho. Wala na nasisira na yung Di ba, kunwari bahay. Yung bahay mo yan yan yung iyong gobyerno, yung bahay mo. Dahil puro sila anay na ngayon, unti-unti nang bumabagsak yung bahay. Wala na, hindi na sila alay, anay na sila Kita yung direksyon. Kasi nga, ang nakita ko parang motibo siguro dito is yun nga, dahil nga yung ombudsman naglabas ng statement na kung saan yun nga nabanggit nila na masasama nga ito si former Speaker Romualdez. So sa tingin ko ang kanyang motibo rito is parang baliktarin o parang ilihis yung mismong direksyon ng investigasyon. So maaring ito magkakaroon ito ng laglagan sa bandang huli. Given laglagan. Na marami siya nabanggit na mga impormasyon na masasabi nating parang inaasahan na natin na gano'n yung mangyayari, pero obvious na na parang tinatry niya pa rin umiwas o ilihis talaga yung sisi. Opo. Pero kung ganyan na lumabas na siya at yan na nga, laglakan at hindi ako po pwedeng ako lang, yun ang dating So ano po ang susunod na kabanata? Wala na yung koalisyon nila ng kanyang pinsan. Ano ang susunod na mangyayari? Siguro Babagsak mas na. magiging mas magiging mainit yung discussion. Baka nga mamaya makasapaw pa ito dun sa mga ongoing na mga issues na hinaharap natin. Again, masasabi Sir,
Ito po talaga ang tunay na issue. Anong sinasabi ninyong iba pang issue? Ito ang tunay na issue ng bayan ngayon. Yung bilyon. Wala nang mas lalamang pa sa tunay na issue. Ano sinasabi niyo dyan? Impeachment? O pagtaas ng presyo ng krudo? Sir, lahat to damay dito. Sa katunayan, sa sobrang tindi nito, pinag-uusapan nga ho ito sa Supreme Court right now eh. Yung unprogrammed bills, sa budget, di ba? Yan po ay pinag-uusapan dahil napakahalaga ho. Ang tinding korupsyon na nangyari. Ito talaga ang punot dulo ng pagbagsak ng bansang Pilipinas. Ano sinasabi ninyong ibang issue ang dapat pagtuunan ng pansin? Impeachment? Kayo naman, sir. Ito, para ako medyo pumantig ang tenga ko dun eh. Ito talaga ang tunay na issue, yung bilyong-bilyong ninakaw mula sa atin. Mula sa'yo. Nagbabayad ka ba ng tax? Kung nagbabayad ka ng tax, magagalit ka. Dahil yung tax na binabayad natin, pinaghihirapan natin, tayong kumakayod, sila nakikinabang, mga animal, sila. Di ba? Sasabihin ninyo, nililiis sa ibang issue. Hindi nililiis to, sir. Bakit ba? Masyadong mainit ulo mo, ah. Ang init kasi ng panahon ngayon, eh. Ito na parang late siya, pero again, malaking ito, development, kasi nga yung paghahanap natin ng accountability dun sa nakaraang issue ng flood control na mapasanggang ngayon, patuloy pa rin na hinahanap natin kung ano talaga yung nangyari dito. Kumbaga makakapagpabago ito ng tono eh. So maraming pangalan pa rin ang lalabas. So antayin natin yung mismong mga ebidensya na pwedeng ilabas din ito ni former Speaker Martin Romualdez. Huwag nating kalimutan na main player siya. Kaya nga parang ako nung nakikinig ako sa statement niya, apart from yung naisip ko nga na bakit ngayon ka lang, masasabi ko na magiging mabigat yung kanyang contribution dito sa discussion kasi siya speaker. So yung access niya sa information, yung kanyang access niya sa mga malalaking tao, talagang direct. Para malinaw ba sa inyo, Professor Arjan, ano ang papel niya? Kung sinasabi na siyang mastermind, paano siya naging mastermind? Kumbaga anong kumpas niya? Una-una, wala siya dun sa small committee. Correct. Pangalawa, wala din siya sa APRO. Although, siyempre siya ang speaker. Ang tinuro nga niyang pangalan, si former Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Kaya nga. Na nag-decide dun sa budget. So, malinaw ba anong papel niya? Kaya siya itinuturong mastermind? O baka naman dahil lang sa impluensya. Dahil nga pinsan niya ang Pangulo. Ako kung babalikan natin yung mga nangyari noong 2022, so makikita natin na yung mismong pag-angat niya dito sa pwesto ng Speaker of the House, makikita natin na malaki yung kanya naging role sa pag-aayos nga ng legislative parang majority dito sa pamahalaang Marcos. So yung kanyang pamumuno bilang Speaker, ito ay nangangahulugan na meron siya impluwensya sa mga bawat miyembro. So sa mga nagdaang taon, nakita natin na naging punong abala siya sa pagpupush ng mga agenda ng Pangulo. So mahirap kasi parang mahirap na isipin na wala siyang role sa budget kasi kung babalikan mo talaga yung mga nangyari bawat taon, isa siya sa mga parang leading figures sa pag-push ng mga items, so yung pag-justify ng mga pag-allocate ng mga funding. So again, yung mga claims na nagsasabi na meron siyang role dito sa issue ng flood control, ito ay dapat niyang harapin. So kailangan meron siya ebidensya talaga or meron siyang parang mabigat na ebidensya para magsabi na wala siyang parang role dito. So yun yung parang dapat harapin ng dating Speaker of the House. So yung kanyang statement, simula lang ito ng kanyang parang mahabang parang proseso na kung saan kailangan niya talagang mapatunayan na wala siyang role dito. Pero assuming that is true, yung sinasabi mo na parang sa budget, ang dulong pipirma ng budget ang presidente. Kaya nga. So, hindi din pwedeng magugas kamay yung presidente na hindi wala akong kinalaman dyan. Yun! Natumpok mo! Ang dulong proseso, siya ang presidente, hindi ho ba?
Yeah, yun yung burden ngayon ng ating Pangulo kasi kung tutuusin parte talaga siya ng proseso. Remember, ang budget ginagawa siya batas. So yung proseso ng paggawa ng batas, parang ang huli na parang may role dito yung presidente. So, pumipirma siya. So nakailang taon tayo na kung saan pumirma siya doon sa mga Appropriations Act na ginawa ng Kongreso na kung saan ang kanyang pinsan ang House Speaker. So ang punto kasi dito is yung bang mga pangunahing personality na sinasabi nilang dawit dito sa flood control, sila lang ba talaga o meron pang mga iba pang mga personalities na kasabwat dito? So madalas nang nababanggit ang pangalan ng dating House Speaker. So ngayon pa lang kumbaga umuusad yung parang yung investigasyon na kung saan pumupunta na yung direksyon sa kanya. So ang punto kasi dito, mahirap itanggi na na parang wala siyang parang role dito sa paglalakad ng mga agenda ng Pangulo dito sa budget, yung mga mismo dapat pondohan ng mga programa. So parang mahirap paniwalaan, mahirap parang ma-convince yung mga tao na kung saan yung mismong Speaker of the House siya yung isa sa mga taong nakakaalam talaga kung ano yung magiging direksyon ng usapan, lalong-lalo na sa bawat step na dinadaanan ng mga batas. Okay, Prof, thank you ha. Maraming Okay. salamat, Prof, sa Nagigets nyo yung pinakapunot dulo, malabo na hindi daw involved. Kasi talagang yung influence ng isang speaker, sabi nga sa Congress, sa House, walang gumagalaw dyan ng hindi aprobado ng speaker. Yes, maybe he's not part of the BICAM, he's not part of the small committee, but again, the representation of Zaldico is there. So kung ano man ang gawin ni Zaldico dyan, imposible na walang basbas ito ni Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Yan po ay napaka-imposible. Ayan po ay hindi na pwedeng itanggi. Yan po isang malaking katarantaduhan po kung sasabihin nilang walang part si Speaker. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ang tindi ng sinasabi ni Speaker doon sa kanyang speech, di ba? Marami akong alam. Totoo. Marami ka talagang alam. Ikaw ang dating Speaker, ikaw talaga ang napapagutusan ng Malacanang at ang inuutusan mo naman si Zaldico. Talagang alam na alam mo. Alam mo, may napanood nga ako sabi nung isang isang driver. Kasi sabi, wala daw sistema yung pagbibigay ng ayuda, sabi niya. Tinatanong ko siya, gulo-gulo, di ba? As in, ang haba-haba ng pila, minsan singitan. So sinasabi niya, walang sistema ang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno, pero may sistema sila ng pagnanakaw. Totoo. Hindi ko alam kung bakit ganun nang nangyayari, pero tama siya sa sinabi niya. Talagang walang sistema sa pagbibigay ng ayuda, pero very systematic yung nangyaring nakawan. That it is impossible for one person to do it. Tama si Romualdez. Tama siya dun. Kasama dyan, yung si Zaldico, siya, at si Bongbong Marcos. Di ba? So, ibig sabihin na talaga nga namang totoo. Totoo yung ganyang klaseng pahayag. Tayo talaga ang masasabi nating systematic corruption na nangyari. Hindi pwedeng Ito, pakinggan din natin ito namang isang political analyst naman. Pinasag na ang katahimikan ni dating Speaker Martin Romualdez. Di ko alam kung narinig nyo po ang kanyang paliwanag dahil parang hindi yata pinagbigyan na siya'y makaalis tapos marami siyang mga sinabi. Ano ang nararamdaman nyo po? Possible na nakikita ninyo sa nararamdaman ng dating speaker, siya ba ay tila nilalaglag na o ilalaglag na kaya't ganito ang kanyang mga naging pahayag? Well, una sa lahat nakakapagtaka
At we have to give credit din sa ating ombudsman Boying Remulla. Maraming talagang tingin ko isa ako dun sa mga nagulat dun sa pagpapasya niya na talagang kahit papaano talagang umiiral pa rin din at meron talagang partiality na nakakaasa yung taong bayan na ginagawa ng ombudsman ang kanyang trabaho bilang pagiging impartial. Kasi ako nagulat na hindi pinayagan o merong ibang approach ang ombudsman na hindi pagpayag o hindi pag-aalaw, bagamat inalaw siya ng House of Representatives pero hindi siya inaalaw ng ombudsman na makaalis at makaliban ng bansa para magpa-check up sa Singapore. Pero ang gusto ko sanang bigyan ng tuon ng pansin dito, parang nakakapagtaka na all of a sudden na nung nahuli si former Representative Zaldico, biglang yung pattern na magpa-check up sa ibang bansa ang naging direksyon ni former Speaker Martin Romualdez. Pwede nating sabihin na coincidence lang ba siya? Pero anong sumunod na naging aksyon niya ay biglang binasag niya ang kanyang katahimikan. Di umano dun sa pahayag niya nang magsalita siya tungkol sa usapin ng flood control issue na tingin ko long overdue na dapat matagal na siyang nagbigay ng pahayag patungkol dito. Kita niyo yung mga political analyst, yung mga totoong political analyst Wag yung mga katulad nila Haydarian, mga katulad nila sino ba to, si Bungi. Wag yung mga ganun. Yung tunay na political analyst, isa lang ang talaga sinasabi, bakit ngayon ka lang? Bakit medyo overdue na ika nga. Alam niyo kung bakit? Simple lang naman po yan Noong una kasi hindi siya ang pinupuntirya ni Marcos. Si Marcos ang, dandaan ninyo wag ko natin kakalimutan to. Ipasok natin to sa ating kokote. Si Marcos ang pumunan nito. Sona, siya talagang nauna, sabi niya. Siya, hindi yung mahiya naman kayo Hindi yun ang una. Ang unang-una talaga, yung sinabi niyang, may natapos tayong 5,500 na flood control project. Yan ang tunay na nauna. Kaya tama si Auntie Claire na sinasabi niya na nauna daw si Marcos. Oo, siya unang nagyabang na merong 5,500 na flood control project. Napahiya siya kinabukasan dahil bumaha at lintik nga naman. Kahit yung mga dating hindi bumabaha, bumaha na. So siya may kagagawa nitong mga pangyayari na ito. Ito pa ang matindi nito Isipin nyo na mabuti ito. After 1 year, biglang sinabi niya mahiya naman kayo. Anong ginawa ng mga congressman? Nagpalakpakan. Bakit? Ngayon ko lang naiintindihan kung ba't sila nagpalakpakan Siguro sinasabi nila, akala mo kami yung tatamaan nito. Ikaw ang tatamaan nito, animal ka. Siguro yun ang mga nasa isip ng mga nandun. Ikaw rin naman ang pumipirme. Alam mo, ito feeling ko magaling itong mga congressman natin Kasi tandaan nito, mga veterano magnanakaw na ito, mga animal na ito Veterano magnanakaw na ito, mga ito. So sabi nila, sige, mahiya pala kami Ikaw din ang tatamaan. Ikaw ang nag-propose. Sa'yo rin ang ending, pipirmahan mo din. Baka nasa isip ni Marcos, akala nyo, nalamangan nyo ako sa palakpak ninyo Animal kayo, kung kayo veterano, mas veteranong pamilya ko sa pagnanakaw. Baka ganun ang nasa isip. Di ko sinasabing totoo yun Baka ganun ang nasa isip niya. Kala nyo, veterano na kayo magnakaw Relax. PhD ho kami, mga Marcos. Tapos, nung nagkalaglagan na, sabi niya, alam ko na mangyayari to, sisisihin kami. Sige, huwag kayo mag-alala. Ilalaglag namin si Romualdez. Ngayon, nung una kasi walang pupuntirya kay Romualdez. Takot. Ang isang tao lang ang maaaring magturo kay Romualdez. Na all along, akala ni Romualdez, hindi gagawin. Sino ito? Walang iba kung hindi yung pinsan niyang si Marcos. All along, akala niya, matibay kami nito. Hindi ako ilalaglag nito.
kaya kami nito. Sasaluhin kami nito pag nagkagipitan. Bigla niyang naramdaman na inuunti-unti siya. To the point na nung parating na napapabalita na si Zaldico na iuwi dito at malamang sa malamang siya ituturo doon. Alam naman niya yun, di ba? Oh. Biglang nagpaalam. Biglang pumasok si Bida-Bida. Si Remulla, sabi niya hindi kami papayag. Hindi ko alam kung alam ba ni Marcos na yun ang sasabihin ni Remulla. Basta nagsalita si Mura, hindi kami papayag. Ayun na, pumantig na ang tenga ng hari ng Pilipinas. Alam mo kung ano nangyayari dito mga kababayan? Ha? Ego. Pare-pareho silang may pride. Ang tindi ng pride nila. Sino ba ang hari? Si Remulla ba o ang Romualdez? Yun ang totoo eh. Naglalaban sila kung sino ba ang hari sa bansang ito. Kasi kung maalala nyo, may mga napapabalitang ang nagpapatakbo ng gobyerno hindi naman si Marcos. Ang nagpapatakbo ng gobyerno walang iba kung hindi si Remulla. 'Di ba? Ang mga Remulla ang nagpapatakbo ng gobyerno. Yung kapatid niya na si John Vica at saka siya bilang ombudsman. Akala nila sila nagpapatakbo ng yan ang bali-balita. Remulla. Pero siyempre, hindi papayag naman yung pinsan na si Romualdez. 'Di ba? Una, kung papansinin ninyo, 'di ba, nag-resignation si Romualdez. Feeling ko pinuwersa siya ng ni Marcos na mag-resign ka na para medyo manahimik yung issue. Baka sabihin wala tayong ginagawa. Nung nag-resign siya, nanahimik ba? Hindi. Etong si Remulla, tuloy-tuloy sa power trip niya. Okay. Kami nang bahala sa iyo. Didemanda ka namin. Sama-sama kayo. Oh. Ayan, nagmagaling si Remulla. Nabuisit ngayon si Romualdez. Sabi niya, lintik ka ha. Sige. Pipitikin ko ngayon yung aking pinsan na presidente. Siya ang tatamaan. Daldal ka pa. Sige, daldal ka pa. Nagkamali. Sa totoo lang, nagkamali din ng lagay si Marcos dito kay Romualdez. Kay Remulla sa ombudsman. Kasi remember, ang ombudsman, hindi mo matatanggal yan. Kahit magpalit ng presidente, mananatili yan hanggang buong termino niya. Unless, ma-impeach siya. Impeachable po kasi ang ombudsman So, fixed term niya kahit magpalit ng presidente. So, wala na siya ngayong pananagutan sa presidente. Yung kapatid na si John Vica, pero siya, wala na. Wala na ho siyang pananagutan sa presidente. So, pwede niyan sagasaan kung ano man yung pinoproteksyonan ni Marcos. Na ngayon, ang dumadating si Remulla, si Romualdez. So, si Romualdez ngayon, ganun iniipit yun na ako, magpaparinig na ako. Nagparinig siya ngayon. At sinasabi niya, sino ba ang nagpipirma? Sino ba nag-i-implement ng budget? Kanino ba nanggaling ang budget? Executive. Di ba? Kaya nga, tama yung mga analyzation ng political analyst na bakit ngayon lang. Kung kailan ka ginipit, kung kailan lumalabas yung pangalan mo tsaka ka nagsalita, ibig sabihin nito, this is not out of concern or this is not para sa bayan, ngunit ito'y para sa sarili mo. You're trying to save yourself from this issue. Yun ang ginagawa mo ngayon, Romualdez. Sinisave mo lang yung puwet. Kasi tatamaan ka na talaga, nilaglag ka na sa bangka Diretsong mismo sa kanya na talagang inaasahan ng taong bayan na ano ba talaga, may kinalaman ba siya, ano yung mga resibo o ano yung mga pwedeng magbigay daan para talagang sabihin niya na yung kiniklaim niya ay siya ay inosente o wala man lamang na kinalaman pagdating dito sa usaping ito na talaga namang buwan nang nakalilipas pero hindi matuldukan at talagang ito nakikita na natin ngayon na turn of events na talagang siguro nilalayo ng Diyos na tulungan tayo at talagang may patnubay na ang Poong May Kapal na talagang mapanagot kung sino man yung dapat mapanagot pagdating dito sa usaping ito. Pero dito kung babasahin natin, no, at pakikinggan natin yung kanyang nabanggit, parang meron siyang alam Kumbaga parang sige, gipitin niyo pa ako at handa kong ilahad kung ayaw niyo sa usaping legal, kung sa court of public opinion, meron din akong ilalabas. Parang ganoon
bakit pa pinipigil pa? So ibig sabihin, may something. Meron po talaga, at saka kung titignan natin, ayan na parang yung sa akin ang mag-iisip ka is the pattern. So ano ba to? Dahil ba sa pagkakahuli ni Representative Saldico, biglang all of a sudden nagbigay siya ng ganyang pahayag? Maaari niya itong gawin at ginawa matagal na. Pero doon sa tema ng kanyang mga pahayag, mukhang meron din siyang nalalaman, at tingin ko imposibleng wala siyang nalalaman, kasi tandaan natin pagdating sa huli, ang nag-a-approve ng budget at ang nag-a-approve ng lahat ng ito ay ang speaker at ang counterpart niyang Senate President. So ako, dalawang bagay lang yan. Talaga bang wala siyang alam, o maaaring talagang hindi niya lamang nalaman dahil usapin ito ng kawalan talaga ng alam o issue ng competence, which tingin ko hindi naman pagdating dun sa ikalawa kong argumento. So talagang kaabang-abang kung ano pa yung mga lalabas na pahayag at pasabog, lalo na eto na nandirito na ngayon na matter of time. Ako ang nakikita ko, Sir Admar, na sana all efforts na mapabalik talaga dito si former Representative Saldico, kasi naniniwala ako na siya talaga yung susi dito At ang katulad nga ng sinabi ko, kung yung bang statement niya na binitawan niya doon sa kanyang mga pahayag dati ay tutungtungan niya at maninindigan siya dito, at hindi pagbalik niya dito parang mag-iiba yung hangin. So yun ang kailangan nating abangan patungkol dito. Opo, para bang hindi nagtutugma, kasi ang kanyang paliwanag from April 20, which is ngayon ay April 21, hanggang Mayo 4 ata, no, ay magpapa-angioplasty surgery siya. Tapos naglabas siya ng video. Tumutugma ba na merong kailangan ganun sa kanya? Or kung babasahin mo yung mga komento, nako, baka hindi na babalik yan sa Pilipinas kapag nakalabas. Tapos natunugan ng siguro, sabi naman ibang netizen, baka natunugan ng ibang mga kasabot, kaya wag payagang makaalis. Of course, karapatan niya, preferensya niya, meron siyang resources kung nais niyang gawin ng procedure na yun doon sa ibang bansa. Niya yun, karapatan niya yun. Pero hindi itong procedure naman na to, Sir Admar, sa pagkakaalam ko hindi naman na rin din magpapahuli ang ating bansa, at marami nang mahuhusay na doktor at ospital dito po sa atin sa Pilipinas. Pero surprisingly, yung pattern nga na bakit gano'n, na parang mahaba, kasi ang pagkakaalam ko, kapag natapos yung procedure niyan, kung talagang may need na magpahinga, isang linggo, pwede ka na ulit na makabalik, kasi parang walang nangyari sa iyang pagka natanggal na yung bara, assuming na yung dahilan niya talaga. Pero yun, pahayag ni Ombudsman Boying Remulla, talagang parang bakit ganun yung pattern na nakikita natin, na kapag merong mapapanagot, para maiwasan na maging Zaldico issue ulit ito, na ito na parang parating yung isa, aalis naman yung isang idinadawit din. So ako, mahalaga na talagang magandang move, at saka talagang ako talagang dapat na tamang naging desisyon ng Ombudsman na hindi payagan ang pagpapaalis. Pero kung babasahin natin between the lines, kasi nabanggit niya yung mga mga pangalan, kung sino nga ba, saan ba dadaan, paano ba kumikilos ang pagbabudget hanggang sa pag-i-implement ng budget. Pero parang na parang kung i-analisa mo, parang ang sinasabi ay hindi lang ako yung dapat na pansinin dyan. Dapat meron din dyan sa executive. Meron din dito sa legislative. Marami namang mga nag-aano dyan. Di ba? Parang ganun po, Prof. Yun din yung basa mo. Tingin ko, ang basa ko din, Sir Admar, calibrated muna yung kanyang mga pahayag kanina.
At tingin ko kapag mas lulmalim pa ito, mapipwersa siya na mas magsalita pa at maglabas na ng resibo at ilahad na ang kanyang nalalaman. So kung meron man, tingin ko at sa aking pananaw lamang, ang susi dito na unang-una si Saldico. Pero ang tingin kong importanteng personalidad dito na talagang nakakaalam din ng nangyari ay of course si former Speaker Martin Romualdez at Senate President back then, Chis Escudero, kasi the bucket stops sa kanila sapagkat sila yung nag-a-approve eh. So counterpart ng dalawang yan. I will suspend judgment kung of course on the other hand kung mayroon bang iba pang dawit o may galing ba dyan sa Malacanang. Pero the bucket stops from both leadership ng House of Representatives at saka Senate. Pero yun nga pag tinitignan mo yung kanyang pronouncement, very calibrated. Tingin ko kapag mas lumalim pa, maaaring mapuwersa siya na maglabas ng resibo at talagang ilahad na kung ano yung kanyang nalalaman. Pero ako Alam mo, ito yung magandang sinasabi nitong political analyst. Napakatama ho ng kanyang sinasabi na dapat po talagang makauwi si Zaldico para malaman natin yung totoo. Ako, ang punto ko naman dito, medyo delikado yan. Hindi natin alam kung ano magiging ex-deal nila pag uwi dito. Baka mamaya pagdating dito bumaligtad dahil no choice, di ba? No choice kung hindi pilitin, bantaan, di ba? Ako, may nagsuggest na pwede naman kasing kahit naka-detain. Pero sabi nga ni Spokes Roque, hindi naman daw totoo. Kahit saan na payagan na ng Blue Ribbon Committee na siya ho ay mag-online. 'Di ba? Hindi ko maintindihan bakit ayaw payagan na online na lang yung kanyang testimony. Tanungin siya online para sa safety din ng tao at mas malaya siyang makapagsalita. Kasi alam mo, totoo talaga na ang isang tao pagka nasa ibang bansa lumalakas sa loob niyan. Kasi alam niya safety siya. Pero pag pinauwi mo yan dito, baka ikulong lang yan, ipitin sa kulungan, at maging madriaga yan. Baka biglang ituro na si Pangulong Duterte sa corruption sa 2025 budget, di ba? Ang taong nagigipit, sa bakla kumakapit, hindi. Mali. Ang taong nagigipit, kung saan-saan na lang kumakapit yan. Di ba? Kaya mga kababayan, ingatan po natin. Ingatan po natin na sana kahit nandyan siya sa ibang bansa, payagan siya mag-testify sa Blue Ribbon Committee. Pwede naman po yun eh. Ito si Lacson halatang may tinatago sa bagay. Diba? At ngayon, pag-usapan lang natin ng bahagya itong ang program bills. Kasi yan ang talakayin ngayon sa Kamara, sa Supreme Court, yung unprogrammed bills na sinasabi. Di ba? At ito, pakinggan natin ito ito. Panoorin nyo na lamang po yung ating interview kay Congressman Erice patungkol po dito sa unprogrammed bills. Ito po, pasok! Itong 19 Congress, yung unprogrammed appropriations, matagal na yan. Pero noong nakaraan, insignificant, walang question. Bakit? Maliit lang. Pangalawa, karaniwan yan ginagamit lang para doon sa foreign assisted projects. Dahil kalimbawa may na-expect tayo na may mapipirmahan na tulong o utang para sa isang proyekto pero hindi pa tapos, hindi pa pwedeng ilagay sa program appropriations. Inilalagay yan sa unprogram. Para naman pag na-aprobahan na, merong appropriations cover. Kasi hindi ka pwedeng gumasta ng anumang salapi ng bayad kung walang appropriations cover na inaprobahan ng Kongreso. So okay lang yan, walang mapapansin. Kahit na sa under the 1987 Constitution, there is no such thing as unprogrammed appropriations. Ayun. Wala yan. Kaya lang, hindi pinapansin. Pero nung 19th Congress, nagamit sa korupsyon. Anong ginawa? Pinalaki. First time in the history of Philippine budget na yung unprogrammed
appropriations nung 2023 ay umabot ng 700 billion. 2024, 800 billion. At nitong huli, 2025, mga 300 plus billion. Paano ginamit ito? May sinubmit na budget ang Pangulo. Pagkatapos, ginawa ng Kongreso, lalo na sa Bicameral Conference Committee, yung mga program, mga pinag-aralang proyekto, inalis. Inilagay sa unprogram. Ibig sabihin na unprogram, wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Pinalitan ng mga flood control, mga cat's eye, mga highway rail, yung mga proyekto na malaki ang tongpats, yung mga proyekto na pwedeng ghost projects. So yan, dun inilagay yan. Kaya ano nangyari? Dahil inalisan ng 2024, inalisan ng 250 billion para sa mga foreign assisted projects at 150 billion noong 2025, yung halimbawa yung Metro Subway, dapat niya matatapos 2028. Tinanggalan nila ng pondo sa program, nilagay nila sa unprogram. Pinalitan na naman nila ng mga flood control. Ano nangyari? So hindi na pondohan, hindi ma-release yung foreign loan. Kaya ano nangyari? Madidelay yung Metro Subway na dapat matatapos ng 2028, ngayon 2032 na. So, opportunity lost para sa mga Pilipino. Pero ang pinakamalaking dagok niyan, may penalty, may commitment fee, at dahil tatagal, may escalation cost. Tinanong ko mismo sa Department of Transportation, tinanong ko, magkano ang itataas? 20%. 400 plus billion yung Metro Subway, so madadagdagan yan ng almost 90 billion additional cost. Dahil lang dun sa mga Yung Clark to Calamba, elevated railway ng PNR, 800 plus billion yan. Madidelay ng 3 years. So anong ibig sabihin yan? 20% ang i-increase. So 800 billion. So 170 billion yung masasayang. 170 plus 90. Tapos na sana lahat ng backlog sa classroom. Mas penalty pa. So yun, kasama yun. So yan yung nagamit. Kaya sabi ko, panahon na para ito ay questionin sa Supreme Court. At natutuwa naman ako, I'm very confident, sinabi naman na kahapon sa oral argument, sinabi ng isang maestrado na I hate unprogrammed appropriations. Bakit? Kasi kung ito for emergency, meron namang kung halimbawa may additional na income, pwede naman gumawa ng special appropriations, ipapasa uli ng Kongreso. It will just take 2 months para maipasa yan. Pangalawa, meron namang contingency fund ang gobyerno, at least mga 13 billion a year yan kung may mga emergencies. Kung masasabi ba natin itong unprogrammed bills, ito yung bagong pork barrel? Well, pwedeng gawing pork barrel. At maraming kalokohan na nangyari noong 19th Congress. Noong nakaraan, aaminin ko, nung mga nakaraang hindi naman, walang pumapansin dahil hindi naman, saka hindi kalaki, walang gumagawa ng kalokohan. Hindi nagagamit sa mali. Ngayon lang, 19th Congress, 2023, 2024, 2025. Pero, so kung sinasabi ninyo, umakyat ito during the BICAM. Tama po? Merong small committee sa Congress. Oh. Tapos meron pang BICAM. 2 beses. So doon umakyat yung unprogrammed. Tulad nga ng sinasabi ngayon ni former speaker na wala naman daw siyang kinalaman doon sa small committee sa BICAM dahil ang nandun ay si Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Naniniwala po ba kayo na walang kinalaman yung si dating speaker? Hindi pa ako naniniwala na walang kaalaman ang speaker tungkol sa... Ayan ang pinakamahalagang batas na ipinapasa ng Kongreso taon-taon. Kung isang ordinaryong congressman may pakialam, hindi lalo na yung speaker. So ibig sabihin yung kanyang saka siya speech pumili kahapon kay Congressman Zaldico. Although binoto, pero siya mismo ang pumili. Alam na alam yan ng buong Kongreso, talagang may say ang speaker sa pagpili ng mga major committees sa Kongreso. kung dahil naman
may nangyayaring korupsyon dyan sa sinasabing yung ano na yan. Ano naman po pinakamalaking ambag dyan ni Marcos? Ni President Bongbong Marcos? Hindi, ang tinatanong ko kasi, alam mo, marami namang naging pangulo sa ating bansa. Ngayon lang na nangyari yan. Bakit? Kasi, for example, si GMA, nung tinataas ng Kongreso, yung pondo, umalag siya. Kaya nga, nagkaroon tayo ng re-enacted budget. Kasi may veto power ang presidente. Pagka yung ganyan gusto nyong budget, kasi ang tawag sa budget, isang tawag sa national budget is President's budget. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo. Ang tawag niyan Philippine Development Plan. So para magawa mo yung Philippine Development Plan, yung mabawat ahensya ng gobyerno, gumagawa sila ng plano. Infrastructure, ito para matupad tong Philippine Development. Health, ito para matupad. Education, para matupad yung mga pangarap mo para sa taon na ito. So pagka binabago mo yan, binabago mo yung Philippine Development Plan. Presidente yan siya ang nagpaplano niyan di ba? So, hindi mapayag si GMA, si Pinoy, hindi mapayag. At maging si President Duterte, hindi siya pumayag, di ba? So, pagdating dito, sinalaula ng 19th Congress yung budget ng Pangulo 2023. Hindi ako naniniwala na hindi niya, siguro kung isang taon, baka pwede, napalusutan siya. Pero kung 3 taon, andyan yung kanyang mga gabinete, at hindi niya alam. So sabi ko, it's a question of complicity, it's a question of complicity or competency. Diba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos kaya dito nga, tanong ko, kung hindi niya alam yan, ano yung susunod? Pag hindi niya alam, presidente ka, hindi mo alam, competent. Umalis ka na dyan. Yan yung it's a question of complicity or competency. Kaya nga, maraming lumabas during the oral arguments yesterday. Diba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos kaya dito nga, tanong ko, kung hindi niya alam yan, ano yung susunod? Pag hindi niya alam, presidente ka, hindi mo alam, competent. Umalis ka na dyan. Yan yung it's a question of complicity or competency. Kaya nga, maraming lumabas during the oral arguments yesterday sa Supreme Court. May, for example, ang pumipirma lang sa unprogram, sa release ng SARO sa mga unprogram funds, yung sinabi ng Solicitor General na ano lang daw, yung Secretary of DBM. Kaya doon lahat nakapirma. May kopya ako lahat, nakapirma yung Secretary. Pero meron din provision na dapat yan aprobahan ng Presidente for at least for 2024 national budget. Parang hindi nasunod yun. So, marami talaga. Medyo nagulo itong pagbabudget ng 3 taon because of this unprogrammed Pero appropriations. Kung di ba meron tayong EU dyan na dapat yung presidente ang pipirma pag-release ng unprogrammed? Pero tinanggal yun noong 2025. Bakit kaya? Anong palagay nyo? Ba't tinanggal? Hindi ko alam. Siguro para mawala ng responsibilidad yung presidente, legal responsibility. Pero sabi ko nga, hindi naman pwedeng the secretary of the alter ego lang siya So hindi dapat lahat ng pondo na i-release ng DBM, lalo na sa unprogrammed appropriations, dapat may pagpayag ang Pangulo. Sino po ang nagtanggal nun, Kong? May tinanggal yun sa special provision ng GAA 2025. So naalala ko kung ito nakakalimutan na kasi ng tao yung sa Maharlika Fund tsaka itong sa PhilHealth parang nabalitaan natin ito yung ginamit hindi Maharlika Fund, yung PDIC 107 billion saka yung 60 billion ng PhilHealth. Yun ay dahil wala na mapagkunan ng pondo, ginawa nila na revenue yon, source of revenue.
at ginamit nila para sa mga proyekto. At nakita ko sa program appropriations, marami yung napondohan ng PhilHealth at ng PDIC ng mga flood control, mga proyekto. Ano pong sinasuggest ninyo doon sa inyong petisyon sa Supreme Court? And I-declare na unconstitutional yung unprogram appropriations dahil meron namang paraan na kung sakasakali may excess na na income at may mahigpit na pangangailangan, magpasala lang ng special appropriations o kaya gamitin na lang yung contingency fund. so totally scrap natin yun, yung pag na-declare ng Supreme Court, wala na yun. Kaya nga mahalaga na ma-decisionan to before the 2027 budget na mapag-usapan ng Kongreso para kung sa ganun, wala na talaga yan. Sa kaalaman ng mga kababayan natin kung ano ang magiging benepisyo ng masang Pilipino dito sa inyong petisyon? Well, ang sinasabi nila kasi ang dahilan ng unprogram appropriations para daw mapadali. Ibig sabihin, convenience. Pero sabi ko, yung safeguard is more important than convenience. So sa tingin nyo kung bilang kongresista, dito ba nanggagaling sa unprogram appropriation yung karamihan sa nakukurap na pera ng taong bayan? Nitong 3 taon, nitong 2023, 24, 25, marami po galing doon. Paano sa 2020? 2026 po, nabantayan namin eh. Nandun po ako. Okay na po siya. Kung di ba Meron pa rin, pero yun nga, kaya nga kinestyon ko, meron pa rin 150 billion, pero hindi masyadong controversial ngayon. Pero sabi ko nga, kahit hindi controversial ngayon yan, paano sa susunod na taon? Kung sa susunod na taon, kung tahimik na, walang gano'ng nagbabantay. Kaya mabuti pa, ngayon pa lang, matuldo ka na yan. kung sabi mo sa isang interview mo, mas malaki yung 2024 na nakurakot kaysa sa 2025. Paano Ang po sabi yan ko, nangyari? 2024 is more corrupt than the 2025 budget. Kasi nga, mas malaki yung unprogrammed appropriations doon. Pero parang ang lumalabas 2025 no? Eh kasi yun doon nabuko eh. Hindi na pag-aralan pa yung 2024, pas 2023. Nung pinag-aralan ko, nakita ko ang 2024 ang pinakamalaking dagok sa bansang Pilipinas. Punta tayo kung sa mainit na issue, itong latest na speech ni Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Anong inyong reaction nung una nyong napanood itong speech ni Speaker Romualdez? So pumayat siya. Hindi, ang tingin ko, ang sinasabi niya, parang dahil sinabi nga na ni Ombudsman Remulla na kakasuhan nila ng plunder, parang sinasabi niya, aba, hindi ako mastermind. At ayoko na akong gawin yung scapegoat. And I will not go down alone. Sama-sama tayo. So may pag-aamin yun, Kong? Hindi ko alam. Directly? Pero, siguro, hayaan na natin sa imagination ng lahat yung kanilang yung Pero ibig kung may sabihin. tanong ako, Pero ang ibig sabihin, kasi ang problema talaga, maraming pinapangako si Presidente na hindi niya natutupad. Di ba? Una, sabi niya, paimbestigahan niya talaga. So, binuo niya yung ICI, Independent Commission for Infrastructure. Magaling si Babe Singson, magaling si Pajardo, nag-resign. Hindi na ponduan. At ang pinakamahalaga na report dapat ng ICI, hindi lang kung sino yung mga nagkasala. Ang pinakamahalaga doon, ano yung proseso na nangyari kung bakit umabot sa ganito yung korupsyon. Kasi kung nakita yung proseso na pag-aralan at nagbigay ng recommendations kung paano para hindi na maulit ito, maganda sana. Pero hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano naging silbi nung ICI. Pangalawa, sinabi niya, priority legislation niya, yung Independent Commission. Isa nga ako sa author ng Independent Commission for Infrastructure. Corruption in Infrastructure. So, minadali yan dahil sabi niya, priorities. Minadali namin yan. Nag-overtime kami, naipasa namin sa committee. Tapos biglang hininto. Maski si Senator Soto, sabi niya, ipapasa ng Senado. Biglang nahinto. Pero diba? kung... Pangatlo, sabi niya, yung political reforms. Ako yung unang-una nagsalita sa Kongreso na ang pinakamalaking dapat na gawin ng Pangulo para mahinto ito,
apolitical reforms. Yung prosecution ng mga offenders, may legal na proseso yan. Matagal na yan. Matagal yang gawin. Due process. Pero, dahil nangyari yan, may utang ang Pangulo sa bayan na magkaroon ng mga reforma. At sinabi ko nga, isa sa mga reforma na isang dahilan ng korupsyon, yung anti-political dynasty. So, prioritize niya rin. Di ba? Sinabi niya, priority. Sabi niya, priority. Oo, priority. Pagkatapos, nag-file yung anak niya ng hoax. Anti-political, hindi naman anti-political yun eh. Ano yun? Pro-political dynasty. Institutionalizing political dynasties. Kaya, sabi ko, marami siyang pangako na hindi niya natutupad. Sabi niya, magpapakulong siya December. Walang nangyari. Ngayon, nagsalita si Ombudsman Remulla, May. Lapit na yung May. Magiging mainit daw ang At summer. ngayon, siguro, talagang maliit na yung elbow room ng administration. Pag hindi pa matutupad to, talagang medyo mako-question na talaga yung credibilidad nila na bigyan ng solusyon. Itong pinakamalaking nakawan na nangyari sa national, sabi ko nga, the greatest heist in the history of Philippine budgeting and infrastructure. Nagtuturuan na sila ngayon, no? Kahapon maraming naganap. May nagsalita si Boying Remulla na hindi papayagan si Martin Romualdez. And after that, nagbigay ng speech si Martin Romualdez. Then It's after that, actually a threat na wag niyo akong gagalawin. Pag ginalaw niyo ako, so tingin niyo kung it's a threat. tingin niyo kung takot din sila kay Martin Romualdez kasi parang maraming It alam will eh. depend on what will be their actions after the speech of... Pero kung tinutumbok ni Speaker Romualdez doon na sa executive nagsimula. Yes. Hindi. Nag-ending din Sinabi ni ang execution, budget execution. Kami gumagawa ng budget pero nag-execute yung executive. Kung merong flood control ghost project, executive yan, hindi yan legislative. Yun ang sinasabi. Hindi nga po niya ito pinangalanan direkta si Bongbong Marcos. Pero sa inyong palagay po, sa Basta tingin niyo po, sinasabi niya executive. Kaya nga sabi ko, it's a threat. Ngayon, to whom sila na nagkakaintindihan. No? pero kayo po, naniniwala po ba kayo kong na si President Marcos ang mastermind ng lahat ng korupsyon na nangyayari ngayon dito? Well, ang sinabi ko nga, di ba, it's a question of complicity or competence. And both are impeachable offense. Para sa'yo lang. Naniwala ka ba o... Yun nga, sinabi ko, it's a question of... kasi I don't want to, to prejudge. Kasi may dalawang possibility. Ang dalawang possibility, competency or complicity. But again, both are impeachable. Yes. So yung magpinsan, Kong Erice, sa tingin ninyo, kasi nababalitaan niyo yan, meron ng lamat yung dalawang magpinsan. Hindi, ayoko makialam doon sa relasyon nila. Ayoko makialam doon sa kasi, political. Alam mo, kaya ang sinasabi ko, ayoko na mag-speculate. Ayoko mag-speculate. Yung gusto kong mga salita, may pinanggagalingan na basehan. Ayoko ng dahil lang sa ganyan ay meron na ako kagad na conclusion, di ba? So mas maganda na ika nga maunawaan ito sa perspektibo na fair at hindi dahil sa galit ka sa isang tao lahat ng nagsisisi. hindi lang nagsisisi kundi magiging bias ka na sa mga sa paghuhusga mo sa kanya. Kaya para kay Presidente, sinasabi ko, Mr. President, 2023, 24, 25, bakit ka pumayag na sa laulain? Dapat sagutin mo ito sa bayan. At tinanong ako, kung may it's a question. Tinanong ako kung sa tingin ko may kinalaman ng Pangulo. Sabi ko, it's a question of competence, complicity or competency. Kaya ako natanong yun kasi posible na merong ghost projects, flood control scandal. Hindi posible, talaga meron. Posibleng magkasama yung dalawang magpinsan or yun na nga, Yung determination of facts na yun. So,
dapat talaga ang pinakamalaking responsibilidad ng Pangulo, pag-imbestigahan niya ng fair. Kaya nga dapat may independent commission. Di ba? May independent commission na mag-iimbestiga ng detalye. Paano nagastos. Na wala namang nangyari. Dahil sabi ko nga, mas mahalaga na malaman kung paano ginawa ito kaysa kung sino yung gumawa. Kasi pag hindi natin nalaman kung paano ginagawa ito, maulit at maulit ito. Pero kung sino dapat ang managot? Si former Speaker Martin Romualdez o si Marcos Jr. tungkol sa nakawan na to? Depende nga yan sa magiging resulta ng investigasyon. Eh, ang problema nga, natigil yung investigasyon. So, pero siyempre, ang may pinakamalaking responsibilidad yung Pangulo. Siya yung nagpapatakbo ng bansa eh. Responsibilidad niya na malaman ang katotohanan, responsibilidad niya na panagutin yung mga dapat managot, responsibilidad niya na hindi na maulit ito. At mangyayari lang yan kung mauunawaan natin yung katotohanan sa nangyari dito sa pinakamalaking nakawan na ito na hanggang ngayon na sa halip na malaman ang katotohanan ay nililito ang sambayanan. So kung yung timing nung pagsasalita ni former speaker, una dahil doon sa napapabalitang ibabalik na si Zaldico dito, pangalawa ay dahil doon sa demanda sa kanya. Hindi ako naniniwala na dahil doon sa pagbabalik ni Zaldico. Naniniwala ako dahil doon sa pronouncement ni Ombudsman Remulla na sasampahan sila ng kaso na plunder. Anong ibig sabihin? Pag plunder ang conspiracy to commit plunder it's a non-bailable offense. So kung mari yun ang timing, sa tingin niyo po ba ito'y isang paglaglag ng administrasyon kay Romualdez at yung pagsalita ni Romualdez ay isa naman ding paglaglag sa administrasyon? Alam mo, ano to parang yung mga tao, yung mamamayang Pilipino, talaga naghahanap ng katarungan dito sa nangyaring pinakamalaking nakawan na ito na talaga naman nagpahirap sa bayan, nagpabagsak ng ating ekonomiya. So hanggat hindi nakakakita ng malaking isda ang mga mamayan ay hindi aangat ang tiwala ng mamamayan sa ating Pangulo. Kaya mahalaga para sa Pangulo na may makita ang mga mamamayan na malaking isda. Pero sa tingin ko, yan yung direksyon ni Ombudsman Remulla, yung malaking isda. Pero ang reaksyon ni Speaker Romualdez, hindi ako ang mastermind. Pero kung parang nawawala yung accountability eh. Sinasabi ni Congressman Martin Romualdez na meron siyang alam, bakit hindi niya sabihin? Parang nagbablackmailan sila eh. Ganun nga, siguro ganun. Pero kay BP Sara, lagi nilang sinasabi accountability doon sa 125 million na Sabihin nyo nga yan kung. Kasi nga, ang nangyayari sa ating bansa, na sa halip na intindi ng mga leader natin, yung kapakanan ng mga mamamayan, yung napakaraming problema, ang iniintindi natin yan ang sama ng yan ang, pardon me for saying yan ang sama ng political dynasties. They are not fighting for us. They are fighting for the supremacy of their political families. Ang naging laban, parang Duterte Marcos. Diba? At tingin ko naman, ang punot dulo nitong mga kaguluhan na ito, dahil gustong manatili ng Marcos na after BBM, sa kanila pa rin ang poder. Kaya anong ginawa? Nung una, People's Initiative. Dahil malakas si BP Sara, kung magkakaroon ng eleksyon, di parliamentary para ang boboto na lang yung mga congressman, yung mga representatives. Nung hindi umubra yun, impeachment na. At dahil dyan sa impeachment, na-incentivize yung mga congressman na bigyan ng mga bilyong-bilyong alokasyon, kaya naging sunod-sunuran. Di ba? Yun naman ang nangyari. Hindi ko hinusgahan kung may kasalanan o wala, si BP Sara, depende yan sa ebidensya. Pero kung tutugis tayo ng pagkakamali, hindi yung parang ginawa natin parang ginawa nila, the end justify the means. Kahit na mali yung paraan, basta mapabagsak si BP Sara. Di ba? Yan yung ginawa nila. Kaya ano nangyari? Yung sinasabi nilang pagkakamali, pagkukulang, kasalanan ni BP Sara, lumalabas yung ginawa nila mas malaki pa. Di ba?